Okay, sino dito excited? Amen. Amen. Alam niyo ba na kakaiba ang matatanggap nating salita sa ating Panginoon ngayong umaga. Amen. Amen. Kasi ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon is very challenging and very conflicting. Amen. Hallelujah. Ito po yung message niya sa atin. Okay? Sa umagang ito, ang magiging topic natin or magiging subject natin ay ito yung madalas na iniiwasan. Ito yung madalas na ayaw pakinggan. Okay? Kaya marami sa mga preaching na kumbaga bihira lang natin itong marinig. Okay? So, pero kailangan marinig natin ito. Amen? Okay, so ang topic po natin, sinimulan po ito ng ating punong pastor the last time she was here. Okay? And then, sinundan ng ating visiting pastor last Sunday, si Pastor Akari. Okay, alam ko, naiisip niyo na kung ano yung magiging topic natin. Amen. At itinutuloy ko lang po. Amen. Can you please open your Bible in the book of Acts chapter 20, verse 35. Acts 20:35. Okay, alam ito. Okay, ang nagsasalita po dito ay si Apostol Pablo. Sabi niya dito, in everything I did, I showed to you. So lahat ng ginawa ko, pinakita ko na sa inyo, sabi ng Apostol Pablo. That by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Christ Himself said, it is more blessed to give than to receive. Okay, I will repeat. It is more blessed to give than to receive. Amen. Praise God. So, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, sabi mo sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. You are blessed. Convincing naman yung sarili natin. I am blessed. Amen. Praise God. Amen. Okay, so ang supporting verse po natin dito ay matatagpuan natin sa ikalawang aklat ng Corinto, chapter 8, verses 1 to 5. 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. Okay, sabi dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Okay? Verse 2, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Amen. Amen. Verse 3, sila ay pusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Okay, sabi sa verse 5. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili. Take note, ibinigay nila ang kanilang sarili. Una, sa Panginoon. Amen? At pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So, dito po sa binasa natin, dito sa verse na binasa natin, okay, nakita natin ang matinding kalagayan ng mga taga-Macedonia. Okay, so despite of being poor, na sila'y naghihirap, naghihikahos, okay, dumanas sila ng matinding kahirapan, okay, masaya pa rin sila na nagbibigay. Amen? At bukas pala, hindi lang masaya, kundi bukas din yung palad nila sa pagbibigay. Amen. At kusang loob silang nagbibigay. Hindi na pinipilit. Okay? Hallelujah. Praise God. So, paano nila nagawa ito? Bakit? Despite of their being poor, yung sabi ko nga, na talagang sila yung dumanas na ng sobrang kahirapan. Okay? Naghihikahos. Pero andun pa rin yung dalak nila na masayang-masaya silang nagbibigay. Okay, hindi lang doon sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa doon. Paano nila nagawa yun?
Alam niyo kung bakit? Una, higit sa lahat, isinuko nila yung sarili nila, yung buhay nila sa Panginoon. Amen? Kasi alam nyo, kapag isinuko natin lahat sa Panginoon, if we surrendered everything to God, lahat, dapat walang maiiwan. Kapag isinuko natin lahat sa Panginoon yun, hindi na po mahirap sa atin na unawain ang topic na yun. Hindi na mahirap sa atin ang magbigay. Amen? Sinabi po yan sa verse 5 na binasa natin kanina. Kaya dapat isurrender natin lahat. Kasi alam niyo, kapag hindi pa tayo fully surrendered o meron pang mga reservation sa atin, okay, andoon yung nahihirapan tayo sa pagbibigay. Amen? Alam ko na this topic for today is very sensitive. Amen? Hallelujah. Kasi ang pag-uusapan natin dito ay tungkol sa kaperahan. Amen. Amen? Tungkol po sa kaperahan. Okay? Money is one issue that dealt with. Isa ito sa mga, kumbaga, nagiging issues. Hindi lang sa mga churches, nagiging issues din to sa buhay natin. Amen? Pero Jesus talked about money, about stewardship. Okay? So, narinig na rin po natin ito kay Pastor Kenny, kay Pastor Kani, na mas marami pa yung mga topic o yung mga ibinabahagi ng Panginoon sa mga tao nung una, sa mga alagad niya, about money more than about hell and heaven. Mas marami yung mga ipinapaliwanag o inihahati ng Panginoon, ibinabahagi niya is more than money, about stewardship than heaven and earth. Okay? Last time, kung nakinig kayo kay Pastor Kari, nabanggit din po niya yan. Amen? Kasi kung ang lagi natin pag-uusapan is about blessing, about salvation, how to run the race, how to, yung vision natin, winning soul, kung yan lagi ang pag-uusapan natin at hindi natin pinag-uusapan ang tungkol sa kaperahan. Ibig sabihin lang nun, hindi tayo sumusunod sa ipinapangaral sa atin ng Biblia. Okay? Ito po yung prinsipyo ng Biblia. Ito po yung principle, God's principle. Okay? Giving. Amen. At kung hindi rin namin ito ipapangaral sa inyo, hindi rin kami sumusunod. Kaya nga sabi ko, kapag kaperahan na ang pinag-uusapan, it is a very sensitive matter. Amen? Pero dapat namin ipaalam sa inyo. Dapat namin ipaliwanag sa inyo at ihatid sa inyo, okay, about stewardship. Okay? About money. Amen? Okay. Kaya sabi ko nga, very sensitive ang topic natin ngayon. Kaya ngayon pa lang tahimik na kayo. Tahimik na tahimik kayo. Siguro may nagsasabi dyan na wala pa namang laman yung wallet ko ngayon. Anong sabi ni Pastor Karen? Sabi niya, pag walang laman yung wallet mo, buksan mo, kausapin mo, Amen. let there be money in my wallet. Amen. Anong nangyari? Nagkaroon ba? Magugulat na lang kayo. Kanina, pumunta ka dito, walang laman yung wallet mo. Pag mamaya, in our giving exhortation, nakikita mo, ha? Bakit may 1,000 na rito? Amen. Amen. Yun yung sinasabi ko, pag blessing, talaga sa blessing. Pero pag sinabi, magbigay tayo. Okay, sabi nga ni Pastor Kari, may nagpupunta sa Siam. Okay, ang isang bag offering natin, i-assign natin sa Siam mamaya. Para walang lusok. Okay, hallelujah, praise God. Okay, so, may tanong po ako sa inyo. Okay, sabi nito, why do we give financially to church? Bakit ba tayo nagbibigay? Dito sa church. Obey the command of God. Amen. So, pag-aaralan po natin yan. Okay? So, to answer this question, we are reminded that, ito yung sagot. We are reminded that, number one, when we give, we honor God. Amen? So, sabi sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your possessions and all
and all the first fruits of your increase, so that your barn will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wines. Okay. So, ang ibig kong sabihin nito, okay, makikita ninyo yung word dito na filled at overflowing. Magkaiba po yan. Pag sinabing filled, ano ibig sabihin ng filled? Puno. Puno. Ang overflowing, Umaapaw. nag-uumapaw. Amen. So, ang ibig sabihin nito, okay, i-exhort ko na rin yung first fruit natin. Ang ibig sabihin nito, yung kapag nagbigay tayo, sabi dito, and honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wines. So ibig sabihin yan, kapag ibinigay natin yung first fruit natin, actually, the best time to give our first fruit is first month of the year. Okay, so yung first fruit natin, pwedeng yung equivalent ng 1 day salary mo, or 1 week na salary mo, or the whole month na salary mo. So that is the first fruit. So kapag ibinigay daw natin, anong sabi diyan? Okay, hindi lang natin mararanasan ang puno na pagpapala, kundi nag-uumapaw. Amen? And if we give, we honor God. Amen? So anytime po na nagbibigay tayo at nagbabalik sa Panginoon, every time na nagbibigay tayo to advance the kingdom of God, okay, nire-recognize natin na meron tayong higher authority. Si Lord po yun. Amen? At pangalawa, every time na we give to the Lord, we are always reminded and we recognize that there is a God who is worthy to honor and praise. Okay, kaya sabi dito, when we give, we honor God. Kaya kapag nagbibigay tayo, ino-honor po natin ang Panginoon. Because our God is worthy to be praised. Amen? Amen. He is worthy of honor and praise. Okay. When we give. So, alam niyo ba, giving is the reflection of our heart. Yes. Okay, I want to tell you this. Giving is not a money issue. It is a heart issue. Okay? Pwede ka naman magbigay kung gusto mo, kung naman naman sa puso mo, di ba? So giving is not a money issue. It is a heart issue. Okay? Hallelujah. So kapag nagbibigay tayo, let's check our heart. Okay? Tignan natin, i-check natin. Ito ba is yung bukal ba sa puso natin yung pagbibigay? O tayo napipilitan lang? Yung lalo na kapag nagbigay tayo, kapag tinataas mo pa. Diba? Buti na lang, walang ganun dito, diba? Amen. Praise God. Okay. So, sabi pa dito, dahil ang matinding, kasi, chine-check, giving is the issue of our heart, hindi sa pera. Okay? Kaya nga ang matinding competitor, alam niyo yung competitor, yung matinding kalaban. Ang matinding kalaban ng Diyos sa atin is yung hindi yung kaperahan natin kundi hindi trabaho, kundi kaperahan. Yun. Kasi bakit tayo nagtatrabaho? Para magkapera. Okay? So, yung focus natin sa pera. Kaya nga bakit tayo nandito? Bakit iniwan natin ang pamilya natin? Para magtrabaho. Hindi naman tayo nagpunta dito para magkapera. Kaya dapat magtrabaho. Ang pinunta natin dito, magtrabaho para magkapera. Okay? So, ang matinding competitor ng Panginoon sa atin is pera. Kaperahan. It's a money matter. Okay? So, kaya ang ginagawa ng karamihan, at alam ko naman na wala sa atin dito yon, maghangad ng maraming pera. Okay? Maraming pera. Okay? Nung nagkapera, ano nang nangyari? Wala nang wala. Nakalimutan na si Lord. Nagkapera na nga, dumami na yung pera, naging kuripot pa. Aray ko. Naging kuripot pa. You know what? Walang Kristiyanong kuripot. Amen. Alam mo kayo? Walang Kristiyanong kuripot. Amen. Okay? Kasi alam nyo, kapag kuripot tayo, we cannot represent a generous God. Because our God is generous. Amen. Lahat ng meron ka ngayon, from head to foot, kanino galing? Kay Lord. Akala ko sabihin sa sweldo ko.
Lahat po ng meron tayo galing kay Lord. Amen. Kaya nga si Lord, hindi siya after sa kaperahan natin. After siya, how we obey. Okay? Chine-check niya yung puso natin, lalo na sa pagbibigay. Amen. Amen. Kaya nga sabi ko, ang matinding kalaban ng Panginoon sa atin is kaperahan. Minsan kapag meron na tayo, ito pa yung isang ano natin we always ask from God, Lord, pengi nito. Lord, bless mo ko, Lord. Pero how about naman yung para kay Lord na ibabalik natin, na ibibigay natin? Actually, lahat naman ng meron tayo galing sa Kanya. Why not na magbalik din tayo sa Panginoon? Amen? Pati nga yung ibinibigay natin sa mga offering natin, sa tithes natin, actually galing sa Panginoon yan Amen. Ang sa atin lang is kung paano tayong sinusuportahan ng Panginoon, suportahan din natin siya. Hindi ni Susi Lord yung gawain niya. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. Sabi pa dito, money is powerful. Naniniwala ba kayo? Yes, makapangyarihan ng salapi. It can reveal who you are. Yes. Okay. It can reveal who you are. Because, i-reveal ng Panginoon yan. Kung mapera ka, ano magiging attitude mo. Kung wala kang pera, ano magiging attitude mo. Di ba? Okay, sabi nga dito sa Mark chapter 8, verse 36. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Okay? So, anong silbi ng lahat ng bagay? Nabibili mong lahat ng bagay na gusto mong bilhin, pero malungkot ka. So, ibig sabihin nito, mapera ka man, marami ka man pera, nasa iyo man lahat. Okay, meron yung time na wala nang magagawa yung pera. Amen. Okay. Sa ngayon, okay, may isi-share lang akong konting story na dumaan sa newsfeed ko, na meron isang dalaga na halos lahat nasa kanya na. Okay? Meron siyang sariling eroplano. Meron siyang sariling yate. Magagandang damit, magandang bahay, maraming pera. Okay, kumbaga in short, lahat nasa kanya na, wala na siyang hahanapin pa. Dumating yung time na nagkasakit siya. Okay, dumating yung time na nagkasakit siya. Dinalingan siya ng doktor, nagkaroon siya ng cancer. Ngayon, nakuntan siya sa ospital. Hanggang sa nag-chemo siya, lahat ginawa na sa kanya. Andun lang siya sa loob ng maliit na kwarto, na siya mismo ang nagsabi. Yung malaking bahay ko, yung malambot na kama ko, ngayon, nandito ako sa maliit na kwarto at hospital bed ang kinalalagyan ko, sabi niya. Noon, nakakasakay ako sa iba't ibang uri ng mga sasakyan ko, sabi niya. Pero ngayon, ang sinasakyan ko, wheelchair, sabi niya. Ngayon, ang gaganda ng mga damit ko. Halos araw-araw, nagpapalit ako ng mga bagong damit. Ngayon, ang suot ko, hospital dress. Very good ang sabi niya. Ngayon ko lang naisip, sabi niya ganun, na wala pa ng halaga ang pera. Amen. Amen. At doon mismo sa ospital, may nakapag-share sa kanya ng word of God. Doon lang niya nakilala ang Panginoon. At lahat ng meron siya, okay, binalambahala niya yun, nag-focus siya sa Panginoon. Then, she was healed. Amen. Amen. At ngayon, isa na siyang lingkod ng Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So yun yung naging ano sa kanya, naging tumatak sa isipan niya na kahit nasa sa atin ng lahat, wala na tayong hahanapin pa. Okay? Ito yung masasabi natin na life is not all about money. Darating yung time na we need God. Amen. Amen. Na kailangan natin ang Panginoon. Hindi lang pera. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Kasi kapag, kaya nga, sino ba yung nakapagsabi sa akin na, yung amo ko palang lalaki, nung na-market kami, sabi niya, let's enjoy life. Buy what we want to buy, eat what we want to eat, go wherever we want to go, because we don't know what will happen next. Sabi niya amo kong lalaki, like Coco.
Okay, yung sa mga hindi pa nakakaalam, inaalagaan po namin po na kay Lord na. Kasi alam nyo bakit? Sigurado kami na kay Lord. Okay, kapag nag-pray kami, kasama siya yung taga-amen. Kasi 2 or 3 gathered in my name, I am there in the midst of you. 3 lang kami sa bahay, Sister Wandy, ako, si Popo. Pag nag-pray kami, taga-amen si Popo. And so we believe. At yun din yung sinabi ng amo ko, sabi ng amo ng babae, if Buddha will take her and Popo wants to go with the Buddha, it's okay. But if Jesus take Popo and Popo go with Jesus, and then let it be. I know Popo is in Jesus' hands now, sabi niya. Because he believed talaga na pinatanggap namin ni Sister Banji si Popo. And every time na kung sino yung naka-schedule sa kanya, before we sleep, we pray. And ang nasasabi lang niya kasi, Amen, Amen. Amen, praise God, hallelujah. Amen. So, yun nga, it means na yung sinabi ng amo ko na what we have now, okay, kasi yung mga pera nyo dyan sa bangko na hindi nyo pa ginagalaw, hindi naman masamang mag-ipon. Which is, eto yung pag dumating na yung time talaga na kahit sakit, hindi na kayang pagalingin ng pera mo, kalungkutan, hindi kayang ibigay na hindi ka mapapasaya ng pera mo, okay? Ano man, may mga bagay na marami kang ang pera pero walang magagawa ang pera na yan. Ang kaperahan na yan. Mari-realize natin that we need God more than money. Amen? Kaya ngayon pa lang magbigay na tayo ng magbigay, tumulong tayo sa mga nangangailangan ng Amen. Huwag natin i-withhold. Amen? Kasi tignan nyo, pag tikot ang kamay ninyo, walang papasok. Amen. Pero pag binuksan niyo yan, nagbigay kayo nagbigay, alam niyo ba yung, halimbawa isang timbang tubig, pag yung tubig na yun, nandoon lang yun, hindi malalagyan yun. Alisin mo yung laman para malagyan ulit. Alisin mo yung laman para malagyan ulit. Amen. Amen. Amen? Para patuloy ang pagdaloy ng biyaya at pagpapala sa atin. Amen. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. So, sabi nga, yung unang reminder sa atin, okay, if we give, we honor God. Amen? Ino-honor natin ang Panginoon. Okay, number 2 is, the second thing that remind us when we give is, we give to what and to whom we value. Okay, binibigyan daw natin kung sino yung pinapahalagahan natin. Amen? Okay, so, anumang bagay o sino man yan, kapag pinapahalagahan mo, tinipressure mo ito, kumbaga, binibigyan mo. Tama? Then, okay. Sino dito yung may mga asawa? Okay. Then, praise God. Yung asawa mo nung nanliligaw pa lang, ano yung binibigay niya? Di ba, he's giving his best. Roses and chocolates. Di ba? Wala. Wala Meron ka yung galante, di ba? Galante, nabibigay yan. Walang araw na dadalawin ka niya pag umakyat ng ikaw na may ibinibigay sa'yo. Amen? So, ibig sabihin, kasi ako, naranasan ko yun eh. Ngayon, naranasan ko, every time na pupunta, wala pa yung time na wala siyang dala. Okay? Laging may dala. Why? Kasi binavalue ka niya. Pinapahalagahan ka niya. Kaya binibigyan ka niya. Amen? Amen? Okay. Ito pa. Sino dito binavalue yung kalusugan niya? Amen. Lahat tayo, di ba? Binavalue natin. So, kapag pinapahalagahan natin yung kalusugan natin, anong ginagawa natin? Gumagastos tayo ng maintenance. Nagpapa-check up tayo. Tama? Oh. Di ba? Kasi binavalue natin yung kalusugan natin, dapat, okay, pinapahalagahan natin, binibigyan natin. Amen. Okay, sino dito yung may best friend? Tayo, di ba? Pag best friend mo, di ba, hindi mo lang bibigyan niya ng mga pipitsugin, di ba? Bibigyan mo yan yung, kumbaga, yung kung ano talaga yung galing sa puso mo, na matutuwa siya. Okay, small things means alam naman yan. Pero kapag kumbaga, ang ibig ko lang sabihin dito is binavalue mo siya, binibigyan mo siya, dahil pinapahalagahan mo siya. Tama. Okay? Sabi dito, we give to whom we value. Okay, so,
Eto, sino dito? Lahat naman tayo dito naglo-load. Data. Di ba? Pag wala tayo sa bahay ng amo natin, wifi. Pag nasa bahay tayo ng amo, may wifi. Pag nasa labas, may data. Okay? Magkakaroon ka ba ng data kung hindi ka bibili? Hindi po. Oh. Binavalue mo yung cellphone mo, kaya pinapahalagahan mo yan, ginagastusan mo. Binibigyan mo para may data ka. Tama? Okay na ako, ha? Sige. Okay. Okay. At hindi lang yun. Kumbaga parang, lalo na kapag minamahal mo, tinitreasure mo, mas higit pa yung binibigay mo. Tama? Amen. Okay. Ito nga lang sa best friend mo, kahit libre mo siya ng ilibre, kahit ikaw na yung gumagastos, kasi nga, best friend mo di ba? Pero minsan kasi iba yung turing sa best friend, iba yung friend. Ang ibig ko lang sabihin dito, kung sino yung binavalue mo, binibigyan mo. Okay? Pinapahalagahan mo. Okay? So, okay. Ito pa, may isa pa. Sino dito yung nagpapaaral pa ng anak? Amen. Okay. Dahil sa binavalue mo yung kinabukasan ng anak mo, okay, pinag-aaral mo siya, okay, minsan pa nga yung karamihan sa atin dito, sa private, pinag-i-enroll. Why? Kasi binavalue mo yung anak mo, yung kinabukasan niya, yung future niya. Kaya nag-i-invest ka rin doon. Na kahit mahal yung binabayaran mong tuition, mahal yung eskwelahan na pinag-enrollan mo sa kanya, kahit nagkakandahirap-hirap tayo, okay, sa pagpapaaral, ginagawa natin yun dahil binavalue natin yung kinabukasan ng anak natin na makapag-aral sa sikat na eskwelahan at to have a better future. Right? So, nag-i-invest tayo doon. Amen? Ibinibigay natin yung the best natin. Okay. So now, the point is, binavalue po ba natin ang gawain ng Panginoon? Amen. Okay, ito pala parang namin ka. Amen, praise God, hallelujah. Okay, sabi ko nga, do you value this church? Sabi nyo, halos lahat kayo, parang isa, dalawa lang yata yung hindi na amen, di ba? So, ibig sabihin, halos lahat tayo dito, we value this church. Amen? Amen? Okay. So, if you value this church, anong dapat natin gawin? Okay? Support. I encourage you to give to whom you value. Amen. Amen. Praise God. Okay? Hallelujah. So, alam nyo, yung sinabi ko nga na if we value something or if we value someone, we give the best. Amen. Pinapahalagahan natin. So if we value this church, we support this church. Amen. Amen? Okay. Alam nyo ba na kapag pinapahalagahan natin o binavalue natin ang isang bagay, okay, ibinibigay natin yung the best natin. Kung nagagawa natin yun sa iba, why not na gawin din natin dito sa gawain ng Panginoon? Alam naman ng bawat isa sa atin na kailangan ng bawat isa ang suporta. Yes. Kailangan ang bawat isa sa atin na suportahan ang lugar nito. Ang gawain ng Panginoon nito. Okay? Hallelujah. Alam niyo ba bakit nagpapatuloy itong church natin? 30 years na tayo. Bakit nagpapatuloy ito? Bakit hanggang ngayon nandito tayo? Why? Kasi yung mga nauna sa atin, nagbigay sila. Sinuportahan nila yung church na ito. Kasi kung noon pa lang, hindi nila, they did not value this church, kung hindi sila nagbigay, hindi nila sinuportahan ng church na to, wala po tayo dito. Yes. Amen? Kaya kung may nakikita po kayong mga sobre dyan, yung mga envelopes natin, yung brown envelopes, mga white envelopes, huwag niyo po isnabin yan. Yan po yung, kasi kapag inisnab po natin yung mga sobre na yan, kasi, you know, what I'm trying to say here is, we are not begging. Hindi po kami namamalimos. We just want only na ma-bless din po kayo. Kasi dahil po sa mga sobre na yan,
dahil sa mga nagbigay noon, okay, na hindi tinanggihan, hindi inislab yung mga sobre na yan, kaya po tayo nagpapatuloy. Kaya meron po tayong lugar na narito, meron tayong ilaw, meron tayong mga instrument, meron tayong aircon, meron tayong mga silya, okay, may mga upuan tayo, may lugar na kapag umuulan, nandito tayo, may lugar tayong pinupuntahan. Kapag mainit, nandito tayo, okay. What if kung hindi sila, if those people na nauna sa atin, they did not value this church, saan tayo ngayon? Amen. Kaya nga sabi ko, yung mga sobre po dyan, huwag po natin islamin. Yan po is para rin makatulong sa inyo. Kasi if we give, we will receive. It is more blessed to give than to receive. Amen. So, wag po, i-value natin kung paano natin binavalue yung iba. Okay? I-value din po natin itong church na ito. Amen. Because this church helped us a lot already. Yes. Amen. Natulungan na po tayo ng church na ito. Amen. Sino dito yung natulungan ng church na to? Amen. Amen. Natulungan tayo dito na makilala natin ang ating Panginoong Jesus. Dito tayo lumago spiritually. Amen. Dito tayo naggamit ng Panginoon na maghayag ng good news. Amen. Hallelujah. Lahat tayo natulungan ng church na ito. Amen. Ano naman yung in return na maibibigay natin para magpatuloy ang gawain ng Panginoon? Yes. Amen. So let's value this church. Amen. Amen. Magbigay tayo ng, yung sabi nga yung mga taga-Macedonia, walang-wala na sila. Naghihitapos. Naghihirap. But they give. Masaya pa silang nagbibigay ng hindi lang doon sa kaya nila, kundi doon pa sa higit ang ibinigay nila. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, okay, ano yung una na reminder sa atin when we give? When we give, we honor God. Okay? When we give to what and to whom we value. And yung number 3, when we give generously, okay, this church will make possible. Ibig sabihin, magpapatuloy. Amen? Okay, yung generosity natin. Amen? So, giving is the key to generosity. Generosity is the key to prosperity. Amen? Magbigay po tayo. Okay, sabi ko nga kanina, walang Kristiyano, sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ako yun. Kayo yun. Amen? Parang napipilitan naman sa amin ng ikaw yun, sabi. Kaya sabi ko, mamaya sa pagbibigay natin, yung mga brown envelopes, white envelopes yan, okay, hindi po yan, hindi po kami nangihingi ng limos. That is to give you the opportunity to be blessed. Amen. Kaya ngayong verse natin, it is more blessed to give than to receive. Amen. Hallelujah. Okay? Alam nyo, dahil sa mga sobre na yan, nakarating po sa atin ang magandang balita. Amen. Nakarinig tayo ng good news because of that envelopes there. Okay? At ginamit yung mga kasamahan natin noon. Amen. Amen. Kasi kung hindi sila, kumbaga parang, kung hindi sila nagbigay noon, alam niyo yung mga mas nauna na sa atin, yung iba nasa Pilipinas na, yung iba, okay, yung iba kung nandito pa sila, yung iba nag-abroad na, yung iba nag-forgood na, pero, but they did their part para magpatuloy po ang gawain na ito. So yun din po yung gagawin natin ngayon. Kasi kung hindi po natin gagawin ito, hindi natin susuportahan ang gawain para na rin natin sinabi na the next generation is they are not, kumbaga hindi nila deserve na makapakinig ng magandang balita o salita ng Diyos. Okay? Kaya tayo naman ngayon, okay, ang gagamitin ng Panginoon for the next generation. Kasi yung mga nauna, wala na sila. Okay? Sabi ko nga, yung iba nag-abroad, yung iba nag-forgood, yung iba, okay, kung nandito man sila, kung wala na sila dito, but they did their best to support this church.
So itong panahon naman na ito, tayo naman ang susuporta for the next generation. Amen. Amen. Para po magpatuloy ang gawain ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. So, what I mean is, if we give the honor God, okay? So, kapag in-honor natin ng Panginoon kasi, kapag tinataas natin yung kamay natin, sinasabi natin, Lord, I honor you, I praise you, I worship you, Lord, I love you, okay? Di ba, minsan sinasabi natin yan, I love you, Lord, okay? I give you my heart, I give you my soul, pero Lord, wag mo na ngayon kasi kulang pa. So, give, and it shall be given to you. Pressed down, shaken together, running over, will be poured out on your lap, for the measure you use will be measured to you. Amen. Luke 6:38. Kasi naman give, and you will receive. May marireceive ka ba kung hindi ka nagbigay? May aanihin ka ba kung hindi ka nagtanim? Wala. Amen. Kaya magtanim po tayo. You know what? This is a good ground to plant. Yes. Amen. Amen. This is a good ground. Amen. Kaya huwag po tayong manghinayang sa pagilitan. Amen. Kaya sabi ko, nag-exist ito in 30 years. Dahil sa mga ginamit ng Panginoon. Dahil sa mga faithful givers. At kayo yun. Tayo yun. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon dahil sa patuloy na pagbibigay natin. Amen. This ministry exists and made possible because of the generosity of those people who give faithfully. Yung patuloy na nagbibigay. Paano kung wala nang nagbigay sa atin? Saan na tayo? Wala na po tayong pambayad dito. Wala na po. Okay? Wala na tayong, hindi na natin masusuportahan ito. Saan na tayo mapupunta? Amen? So this church needs our support. Amen. This church needs our generosity. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Kung nag-invest tayo sa iba, why not invest also here in this church? Okay? Actually, alam nyo, ang battle natin hindi naman kawalan, hindi kakulangan, hindi kahirapan. Alam nyo, ang battle natin is the battle of faith. Ito yung kakulangan sa pananampalataya. Amen. Amen. Kasi minsan ang mindset natin, kapag nagbigay ako, kulang na. Ito ang sweldo ko ito na budget na. So, wala nang matitira para sa offering, para sa tithes natin. Yun kasi yung mindset natin. Yun yung, kumbaga, yung faith natin is, wala doon na kapag nagbigay ako, Lord, i-bless mo yung 90% na matitira. Amen. Kapag inuna natin si Lord, kaya sabi si first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Unahin natin lagi si Lord. Alam nyo, kayo ba gusto nyo ng tira-tira? No. Wala naman siguro may gusto dito na kapag yung kinain ko, yung tira ko, bibigay ko sa'yo. Wala, di ba? Unahin lagi natin si Lord. Ang gusto ng Lord lagi siya mo. Amen. Kapag inuna natin siya, all those things shall be added unto you. Ano yung all those things? Okay, allowance ng mga anak mo, pag-aaral ng mga anak mo, bayad ng ilaw, bayad ng tubig sa Pilipinas. Okay, lahat ng pangangailangan, matutugunan ng Panginoon, may matitira pa. Amen. Amen. Pero kapag inuna natin yung wants natin, okay, diyan tayo nagkukulang minsan. Ako talagang naranasan ko na yan, na nung hindi pa ako nagbibigay talagang kulang. Okay, pero nung nakakilala ko sa Panginoon at nagsimula na akong magbalik ng aking inapo. Okay? Ang ipinagmamayabang ko dito ang Panginoon. Okay? Nung nagsimula akong magbigay ng inapo. Okay, tinuloy-tuloy ko po yan. Nakatapos po ang mga anak ko sa kanilang pag-aaral. May kanya-kanyang trabaho na po sila. May kanya-kanya ng sasakyan. May bahay at lupa na kami. Meron kami agricultural land. Yan po ang pagpapalad ng pinagtanong ng Panginoon sa amin. When I give, when I ibinalik ko yung ikapo namin sa Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin. Okay? Di ba sabi nga ni Pastora Penny, unahin muna ang ikapo bago offering. Amen. Ibigay po muna natin yung faith natin. It is according to our faith. Kaya nga sabi ko, ang kalaban natin dito is hindi yung
Our battle is not kahirapan, kakulangan, okay, kawalan, kundi yung faith natin. Kasi kung yung pananampalataya natin, pinagana natin yan, Lord, ibibigay ko, kayo ng bahala. Amen. Amen. Minsan kasi, Lord, kulang eh. Kapatid, kung kulang ang pera sa kamay mo, ilagay mo sa kamay ng Panginoon. Amen. Diyan mo mararanasan ang himalang gagawin ng Panginoon Amen. sa buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Okay, so, alam nyo ba na kung tutusin nga, breakthrough na tayo eh. Wala na, hindi na natin nararanasan yung kahirapan, kawalan, ano pa, kakulangan, okay, sakit at karamdaman, okay, dapat breakthrough na tayo dyan. Alam niyo ba ibig sabihin ng breakthrough? Sino dito nakakalam ibig sabihin ng breakthrough? Break. Ano yung break? Basagin. Breakthrough. Amen? So, kailangan merong mabasag sa atin. Ano yung dapat mabasag sa atin? Kailangan mabasag yung kakuriputan natin. Mabasag yung doubt natin. Mabasag yung unbelief natin. Amen. Hallelujah. Para maranasan natin yung mga biyaya at pagpapala ng Panginoon na para sa atin. Amen. Do you believe that this year 2026 is the year of success? Amen. Year of prosperity? Amen. Year of healing? Amen. Year of breakthrough? Amen. Amen. Kailangan merong mabasag. Amen. At sa taong ito, okay, lahat tayo, sa araw na ito, lahat tayo pinalaya na ng Panginoon. Amen. 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 Napagtagumpayan na po yan ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pinalaya na tayo sa kahirapan. Pinalaya na sa kakuriputan. Pinalaya na sa kakulangan, sa kawalan. Pinalaya na sa sakit at karamdaman. Amen. Na siyang pinagbubugulan ng ating kaperahan. Yang sakit at karamdaman na yan. Lahat po yan, pinalaya na tayo ng Panginoon.